Nagsalita na ang miyembro ng simbahan ni Pastor Kibuloy na siya raw ay mabait na tao, nagbigay ng pabahay sa kanyang mga nananalig sa kanyang simbahan at nagbigay daw ito ng maraming trabaho sa kanyang nasasakupan, yung mga kanyang nananalig sa kanyang Kingdom of Jesus Christ sa kanyang simbahan. Ito raw ay napakabuting tao at ang ibinibintang daw sa kanya ay malayo sa katotohanan at pakanalang daw to ni Senadora Risa Ontiveros. Si Risa daw ang dapat ikulong dahil sangkot daw ito sa 1.7 billion PhilHealth anomaly noong 2015 na isa siyang board members na namahagi daw sila ng 1 million pesos sa mga high-ranking official ng PhilHealth. Ang nangyari daw dito ay nawalan ng pondo ang PhilHealth, lalo na yung mga kukuha ng PhilHealth benefit sa mga taong may karamdaman, lalo na si Juan de la Cruz na pumipila araw-araw sa opisina ng PhilHealth para lang makahingi ng financial assistance para sa mga kapamilya nilang may karamdaman, may sakit na karatay sa ospital. Siya daw ang dapat managot dito sa anomalya na at hindi daw dapat ipakilong si Kibuloy. Kung sakali man daw arestin si Kibuloy at handa daw silang lumaban at mamatay para ipagtanggol ang kanilang leader. Grabe palang member ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabing marami daw sila at sinasabing napakabuting tao ni Pastor at marami daw itong natutulungan hindi lamang sa mga constituents ng Davao City at sa labas daw ng Davao City, sa Visayas at Mindanao ay marami daw itong natulungan na kanilang miyembro ng kanilang simbahan at hindi miyembro ng kanilang simbahan at ito rin daw ay kanyang ay tumutulong dito. Grabe pala itong mga mananampalataya ni Pastor Kibuloy na talagang ipagtatanggol siya na iaalay pang buhay nila, wag lamang ito maksaktan kung sakali man ito lumaban o hindi sumama ng ayos sa mga kapulisan. Si raw talaga ihanda niya ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pastor na si Kibuloy. Itong kanilang sinasabi ngayon na dapat daw ang makulong ay hindi si Pastor Kibuloy kundi si Senadora Risa na siyang may pakananga ng anomalya sa PhilHealth na isang malaking halaga na ipinamudlot niya daw sa mga empleyado na sa PhilHealth, yung mga high-ranking employees doon ay pinagbibigyan ng 1 million piso na sinasabing bonus daw nila. So, hindi raman lang inalintana ang mga members ng PhilHealth na nangangailangan ng financial assistance para sa kanilang karamdaman at inuna pa ang mga mararangyang bonuses dito sa mga high-ranking official ng PhilHealth. Kaya sinasabi nila, imbis daw pagtunang pansin si Kibuloy, bakit daw hindi balikan ng 2015 na nangyari sa PhilHealth sa pamamagitan ni Risa Ontiveros, isa siyang board member ng mga panahon iyon. So grabe naman itong isiniwalat ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ laban kay Senadora Risa Ontiveros. At sinasabi nila is ito lamang itong pagdinig sa Senate isa lamang moro-moro para lang daw umangat ang pangalan ni Risa at maari daw itong tumakbo sa mataas na hangarin sa darating na halalan sa midterm 2020 pa o kaya sa election ng 2028. So grabe talaga yung mga sinasabi ng mga mananampalataya sa simbahan ni Pastor Kibuloy laban kay Risa Ontiveros. Ang sabi naman ng netizen wala namang problema doon kung meron silang sinasabi kay Senadora Risa. Ang sabi ng netizen, sumuko siya ng maayos, humarap siya sa Senado at sabihin niya kung talaga siyang walang kasalanan sa mga ibinibintang sa kanya na mga complainant na hawak ngayon ni Senadora Risa Ontiveros na maari naman niya itong pabulaanan at sabihin wala itong katotohanan. So grabe na ngayon ang nangyayari sa
Davao City dahil nga masyado ng hinahanap talaga siya at hinahanting kung nasan ba talaga si Kibuloy. Ngunit sabi nga ng mga tao sa Davao City, magtuon kayo ng pansin sa kanyang mga properties. Sigurado sila na nandun lang daw si Pastor Kibuloy. Ito naman kanyang mga kapanalig, sinasabi, handa nga sila lumaban, ipagtanggol si Pastor Kibuloy at ialay ang kanilang buhay. Po si Papa Kate, patuloy po ako magmimiran, magmamatya, kung sana itong kaso ni Pastor Kibuloy, magpapahuli ba siya ng buhay? Hindi ba siya magpapahuli ng buhay? O sasama siya ng mahinahon sa mga manguhuli sa kanya?